Jose Rizal. Sino ba si Jose Rizal? Tanging pambansang bayani lang ba ang alam natin tungkol kay Jose Rizal? Magtanong nga tayo. Dito, magtanong tayo kay Kuya. Kuya, pwede ba magtanong? Para sa'yo, sino ba si Jose Rizal? Para sa akin, si Jose Rizal. Si Jose Rizal ay isang dakila. Isa siyang makata. At malaki ang kanyang naitulong at nayambag para sa kapayapaan ng ating bansa. Para sa akin, isa siyang bayani. Bayani. Ang galing. Magtanong po tayo ng iba. May pakilala ko sa iyo. Ang aking kaibigan si Paring Karang. Paring Karang. Hoy, ba't may camera pare? Paring Karang. Ito si Paring Karang, kaibigan ko galing Tawi-Tawi. Hulo pare. Hulo pala. Kalipat naman. Teka lang. Paring Karang. Ano ba kung sino si Jose Rizal? Jose Rizal. Hindi ko alam pare. Alamin natin kung sino si Rizal. Magtanong tayo ng mga madla kung alam ba nila ang tungkol sa pag-aaral ni Jose Rizal. Magtanong tayo pare. Teka muna pare, maghanap muna tayo. Udo. Ayun no, si ate. Nagpapahangin lang. Tara kay ate. Ikaw ang magtanong. Ate. Pwede ba kitang matanong ate? Konting katalungan lang ate may konti ka bang alam tungkol sa buhay ni Rizal? Okay, what I've known Rizal is that he wrote 2 novels that caught the attention of the friars. Kay naman dito siyang novel, unsa ang gibuhat, unsa pag-abuso sa mga friars ang Pilipino at mga Tayo. Mahusay. May alam si ate. So nakasentro yung sagot ni ate no sa mga gawa ni Oo, Rizal. tama ka pare. Ang galing-galing ni ate. Kaya saludo ako kay ate kasi may alam siya. Ako hindi ko yan alam eh. Salamat kay ate. Bago tayo magtanong ulit, tatawagin ko muna si Paring Karang. Paring Karang! Bagong produkto ng Goya pare, masarap. Kain. Sarap tong bagong Kain produkto ka ng naman Goya ng kain. pare. Goya pretzel twist. Bago yan pare. May tatanungin tayong mga kaibigan natin na mula sa... Excuse me ate sa anong school nga kayo galing? Cebu Doctors. Galing sa Cebu Doctors University. Mga eksperto to sila sa buhay ni Rizal. Patugan na mga doktor to. Limang taon sila nag-aaral sa buhay ni Rizal. Kaya tatanungin natin sila. Mga eksperto to. Kasi si Rizal, doktor yun eh. Doktor si Rizal yun eh. Kaya magagaling sila kasi Cebu Doctors University to. Dito galing si Rizal ata pare. Sino bang pwede matanong sa inyo? Siya. Itong magandang binibinin dito. Anong pangalan natin ate? Erica. Tatanungin natin si Binibini Erica. Naku. Erica, Goya, Erica. Miss Erica, ano bang masasabi mo tungkol sa pag-aaral ni Jose Rizal? Oo. Magkano ang tuition niya? Mahilig siya mag-aral. Nag-iinom sa valedictorian. Sa pag-aaral ni Rizal, nag-aaral ko sa UST, Ateneo. Tapos, experience. About sa love life niya, nagkaroon siya ng maraming babae sa iba't ibang lugar. Nung napadpad siya sa Japan, nakaano niya si Osei-san, or yung real name niya is Seiko Osei. Tapos sa Philippines, yun si Leonor Rivera nga. Tapos ginawa niya ng character dun sa No Limit Tanger niya, tapos si Maria Clara daw. Ganun. Tapos, basta marami siyang naging babae. Pero, nag-iisa pa rin yung nasa puso niya si Leonor Rivera.
Jose Rizal? Well, I'm going to tell you who was his complete name. Jose Patricio Rizal Mercado y Alonso Rialundo. He was born on June 19, 1861, and he is the legitimate son of Francisco Mercado and Chidora Alonso. After 3 days of birth, he was baptized by Father Culantis. His godfather was Pedro Casanias, a native of Calamba. Jose was the first who adopted the last name Rizal. Domingo Lamco was his great-great-grandfather, and his first love was Segunda Catigba. Search. At the age of 4, he could recognize the Martin, multicolored Kuliawan, and many others. His mother taught him how to read and write. He concluded him a sense of duty. Rizal continued making progress in his studies. For the age of 3, he could recite the alphabet. After that, Francisco thought of sending Rizal to Binyan. He was the time 9 years old. It was the first time that he was separated from his family. Rizal's mother, Teodora Alonso, was taken to detention because she was accused of poisoning a name as the accomplice. Rizal. Now let's talk about Rizal's brothers and sisters. Rizal has 10 other siblings, and these are the names: Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Concepcion, Josefa, Trinidad, and Soledad. Now, Saturnina is the oldest sister of Rizal, while Pasiano is the oldest brother. Narcita is married to Antonio Lopez, while Olympia is married to Silvestre Oblado. While Lucia is also married to Mariano Hebrosa. Maria married to Daniel Cruz. Now, Concepcion, she died in the age of 3, and she was also considered as the most depression of Rizal. Now, Josefa, she died unmarried at the age of 80, also as Trinidad. While Soledad, he is also married to Pantaleon Quintero. That's all. Pagkatapos graduate ni Rizal sa Ateneo, pumunta siya sa University of Santo Tomas upang mag-aral ng Filosofiya and Letters. Habang nag-aaral siya roon, naranasan niya ang unang pag-ibig. Nakilala niya si Segunda Katigbak, 14 na taong gulang. Ko naman sa kanina na may sakit na katarata na pagdesisyonan niyang mag-shift ng kursong medisina. Sa taong 1879, nakilala naman niya si Leonora Rivera, ang anak ni Antonio Rivera. 9 years old, was sent to Binyan to undergo formal schooling. He took lessons in Latin and Spanish. He also availed the services of a local painter to improve his painting skills and become one of the best painters in his school. When he was 11, he was sent to Ateneo Municipal. Rizal's admission to Ateneo was refused because he arrived late and sickly. Rizal was also the first to adopt the surname Rizal because the surname Mercado had become suspicious. To Spain. On the 30th day of July 1896, Rizal received a notification to appear before Governor General Blanco in connection with a letter recommendation. At the midnight on the 31st of July 1896, Rizal was on the Spania boat on the way to Cuba. His departure was a grand event. The whole town saw him off without any urging. On the 6th of August, Rizal arrived in Manila. On the 30th of August, Rizal received news that hurt his soul. 2 days later, the revolution broke out. It began with historic cry of Balintawak, a suburb of Manila. So punta naman tayo sa dalawang nobela ng sulat ni Rizal. Una ay ang Noli Me Tangere at ang kasunod nito ay ang El Filibus de Resmo. At alam naman natin na si Rizal ay pinatapon sa dapitan. At doon sa dapitan, mayroon din siyang mga nagawa na nakapapabuti sa mga mamamayan doon. Ito, ang una ay ang pagiging guro niya. Kasunod naman ay ang pagiging doktor. Kasunod nito ay ang pagiging at ang pagsasaka niya. At ang kasunod nito ay ang pagiging scientifico niya doon sa kagubatan ng dapitan. Simula pagkabata, ay hilig nang magsulat sa Rizal. Mas lalong tumindi ang hilig niyang ito nung magsimulang mag-aral ng kolehiyo.
Doon, naisulat ni Jose Rizal ang dalawang nobela. At ito ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Base sa mga nakalap na impormasyon, kadalasan, sabi ng mga tao, si Rizal daw ang ating pambansang bayani. Tama ka dyan, parang Karang. Pambansang bayani natin kung ituloy si Rizal. Dahil naman sa kanyang ginawa noong panahon ng mga Kastila, nung tayo nalipusta at tinatsyagtsakan ng mga paring Kastila natin. Talagang dakila si Rizal. Kung wala siya, hindi tayo magiging malaya ngayon. Isipin mo parang Karang at sa mga nanonood natin, si Rizal, nilakbay ng iba't ibang kapuluan ng Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo para lang makamit ang justisya. Tama, at nagawa pa niyang ibuhis ang kanyang buhay para sa atin. Hindi niya pa niya nagawang ibuhis, kundi nabuhis pa niya ang kanyang buhay. Sa Luneta Park nang binaril siya ng mga walang gusto lang yun. Kaya kaibigan, pahalagahan natin si Rizal at makita natin ang ating pagpapalagas kanya sa pamamagitan ng pag-aaral sa kanyang buhay, gawa at panunulat. at doon ang tatapos ang aming programa.